Trip-trip lang, walang magawa, nagbakasyon, may nakitang board, Ouija board, naglaro ng Spirit of the Glass. Disaster ang ending. Alam po ba ninyo, wag na wag po kayong matetempt na maglaro niyan. Maybe you have in your mind yung mga gusto ninyong tawagang kaluluwa, but ito po ang gusto kong sabihin sa inyo, iba ang inyong matatawag. It's not the same na gusto ninyong kausapin. Ang matatawag nyo ay Diablo. I am telling you this sapagkat once, I think I was 9 or 10, something like that. I was being asked to go to one of my friends' house. And hindi ko alam na meron pala silang plano to play this with the consent pa ng magulang, ha. Hindi naman totoo yan so susubukan. Ang nangyari sa amin, hindi naman po Spirit of the Glass, kundi Spirit of the Coin. It's the same as that also. Ang nangyari po, kasi magpipistang patay nga siya, no? I was skeptic. Hindi ako naniniwala. Until talagang nakita ko nung may tinatawag na silang kaluluwa, lolo nung isang kasama namin, gumagalaw talaga yung coin. Without pushing it, without putting our hands dun sa ako, nagulat ako. Pero alam nyo, right after that, lahat po kami nagkaroon ng pangit sa mga katawan po namin. Wala kami nakitang demonyo, wala kami nakitang or anything about that. Pero ako po, nag-diarrhea ako during that time. Oo, tapos yung ibang mga kasama ko nagkaroon din ng mga kung ano-anong hindi magandang mga nangyari sa kanila. Sa mga katawan po nila. Yung isa po nagkagalis. So nakita po ninyo yan. So meron pong simula doon, sabi ko, I will never ever even to think of playing that stupid game. Stupid game, lalo nung naging mananampalataya ako, hindi dapat Bakit nga ba yung mga kabataan ngayon, whenever nagpupunta ng Baguio, dyan madalas nilalaro yan sa Baguio. Naiinitan dito sa Maynila po, aakyat ng Baguio. Then, naboboard sila dun sa bahay, bored. Wala silang magawa. Alam niyo ba karamihan doon, may mga nakatago mga Ouija board. Then, they will pick it up, lalaruin nila, then disaster po ang kapalit. Ang nakakatakot po kasi ito po, gusto ko pong sabihin po sa inyo. Pag yung baso pala ang talagang inilagay mo, maaari siyang pasukan talaga. At pag yung baso nabasag, isa sa inyo sasaniban. Demonyo po yun, hindi yun yung... Kaya maski magbigay ka ng pangalan mo, ibigay mo lahat ng pangalan na mo, tadayain ka Kaya napansin nyo, laging may pumupuntang espiritu sa baso. Kasi, demonyo po yun. Hindi naman yung namatay na kamag-anak mo yung mga sumasangguni sa mga espiritista and all that, guilty po kami dyan sapagkat yung lola po namin during that time, nawalan po siya ng pera na halagang 20,000. So, meron na kaming hinala kung sino ang kumuha, no? Pero, syempre, hindi mo naman pwedeng ituro ng ganun-ganun lang. Okay, kami naman, medyo mababa pa ang pananampalataya namin noon. Medyo, alam nyo, baby Christian pa. Sumama naman kami doon nag-suggest. Doon sa ganito, sa ganyan. Isang sakay lang, jeep, ang sinakyan namin. Tapos pagdating doon sa lugar, nag-tricycle pa kami. Nakita nyo, liblib. Hindi ko nababanggitin yung place. Somewhere dito rin naman. Nakakatawa, sabi niya. Kumuha siya ng kandila, then yung paa niya pinapaso niya. Yan ang katibayan na namatay na ako pero nabuhay ako. Ako naman, syempre, bata ako. So sabi ko, ay talaga po, lolo? Oo. Nung namatay po kayo, syempre ako naman, bata nga So, tanong ng tanong, bombarded by the sinabi niya, ano pong itsura ni Jesus? Ay, blondie, kanya. Blondie, mestizo, blue ang mata, kanya. Doon pa lang po sablay na Magiging blondie ba si Jesus? Si taga Middle East siya. Doon pa lang po sablay na. Tapos yung mga ibang kasama ko naman, diretso na sa tanong, nawala po yung ng lola namin, 20,000, ganon. Napaka-safe po nung sagot niya ngayong nalaman ko. Sabi niya, isa sa kasama sa bahay, sabi niya. Ang daming kasama nga po sa bahay, kaya po kami nagpunta rito, kanong kasama na. Basta, ito ang ibinubulong sa akin, isa sa kasama sa bahay. Sabi niya, wala siyang sinabi, napaka-safe.
Pero ang sabi naman ng kapitbahay noon, mahusay yan kasi yung nawala raw na kalabaw, binanggit daw niya yung pangalan, napatunayan. Bakit ito ayaw niya magsabi ng red flag na po yon? Red flag na. Hindi po ba? So yon, mga espiritista, mga ganyan. Pero, ang sabi niya, nakita raw niya si Jesus Christ. So, doon pa lang po may pagka-red flag na. So, pero alam niyo po ba, tumama po siya kasi alam niyo po ba ang kumuha? Yung pinagkakatiwalaan ng lola ko, nasa bahay din nga po. Tumama po siya, naging tumpak siya roon, pero hindi siya nagpangalan. Umiiyak yung teenager na parang katulong na pumasok nga doon sa lola ko. Sinoli po niya yung pera. Pero, sabi niya, binigyan pa ng chance yun, hindi namin pinaalis. Hindi pinaalis ni lola. Mabait lola ko. Pero wag mo nang uulitin. Kasi kung hindi, wala tayong magagawa, paalisin na kita. Ganun. Pinag-aral pa. Natapos pa niya yung kanyang high school. So, ito pong gusto ko po sabihin sa inyo. Yung mga ganyan po, may mga ibang fraud. May mga ibig sabihin mga hindi totoo. Pagkakakitaan lang. Pero, pag naglaro ka ng Spirit of the Glass, talagang may papasok po roon na mga demonyo. Maniwala po kayo sa akin. Nasa Bible po kasi yan. Tinatawag mo yung kaluluwa ng alam mong namatay na, pero ang papasok po demonyo. Ang tawag doon familiar spirit. Gagayahin niya yung anyo nung namatay mong kamag-anak, tapos madidisib ka, malinin lang ka. Pero ang tatay ko, ang daddy po namin, nung namatay ang kanyang nanay o kanyang mami, nandoon po siya mismo sa kanyang tabi. Nakita niya yung pagpikit ng lola ko nung namamatay na. And then, nakita niya nung patay ng lola ko, gumanon siya doon sa kanyang left side. Nakita po niya yung lola ko nakangiti sa kanya. Mismo, kitang-kita ko. Pero sabi ko, in Jesus' name, bigan, lumayas ka. Hindi ikaw ang nanay ko, patay na ang nanay ko. Umalis ka, hindi mo ko malinin lang. Nawala po. Kaya dumating siya sa bahay, sabi niya, gusto pa akong linlangin ng demonyo. May familiar spirit, sabi niya, nagpakita sa akin, sabi niya. So, makikita po niyo yan. Ginagaya po niya yung anyo ng mga namatay, pati muka, para linlangin yung mga tao. Ako po, nung natutulog daw po ko one time, nakakita ang daddy ko ng isang matandang nakabarong Tagalog. Parang mistulang ako ibinabantayan. Sinabi sa akin ng daddy ko, kinaumagahan na nung nagising ako. So, familiar spirits yun, demonyo yun, sabi niya. Ganon din nangyari doon sa kapitbahay namin. Sabi niya, kasi sobrang init ng panahon, pagka gabi lumalamig na, doon siya naglalaba. 10 o'clock to 10:30, naglalaba siya ng damit niya. Kinulan niya. So, kukuskusin niya, tapos kinabukasan, sasampay na lang niya. May nakita po siya doon daw sa may tapat namin, doon sa may lababo namin, na matanda na naglalakad-lakad, nakabarong. May bisita pala sila, sabi raw niya. Kinabukasan sabi niya, uy, may bisita pala kayo matanda kagabi. Yan, ano ate? Wala po kaming bisita. Hala, meron. Ganun. Matandang lalaki, nakabarong pa nga. Akala ko galing sa probinsya, tapos dumadalaw dito, sabi niya. So, doon pa lang po, familiar spirits po yon. Yung nakita ng babae yun, yung nakita ng daddy ko, nag-usap sila. Natakot. Mula ngayon, din ako maglalaban ng 10:30, matutulog na ako, maski mainit ang panahon, sabi niya. So, yan pong sinasabi ko. Mag-iingat po kayo. Huwag niyong lalaruin yung Spirit of the Glass. Kasi pwede po siyang sumanib sa tao. Yung demonyo. Makinig po mabuti. Ang pwedeng saniban nito, yung mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. A person without Jesus can be possessed. You know what? That's true. Can be possessed. Kaya, yung mga rebulto, yung mga estatwa, pwede po yang mapossess. Pwede po yang puntahan, pwede po yang pasukan. Pero halimbawa, born again ka, tapos may mga rebulto ka pa rin sa bahay, hindi mo tinapon yung mga rebulto mo, hindi na pupuntahan yung mga yon kasi born again ka na May blood ka na ni Jesus. Nakikita ng mga diablo yung blood ni Jesus sa'yo. Tandaan po ninyo yan. Kasi ibinivisible ni Jesus yon, naka-visible mode yon sa mga demonyo.
Tandaan po ninyo yan. Tandaan nyo mga devils, mga demons, mga diablo, sila po ay nasa spiritual realms. Okay? So, makinig po kayo mabuti sa akin. Wag na wag po kayo maglalaro ng Spirit of the Glass or Spirit of the Coin kahit naboboard kayo. Thank you, and Jesus truly loves us all.